Good news para sa lahat ng ating mga SSS members na naapektuhan nung nakaraang bagyong Karina. Dahil binuksan na nga ni SSS ang kanilang SSS Calamity Loan Program kung saan maaari kayong mag-avail ng up to 20,000 pesos. Ano nga ba ang requirements para makapag-apply nito at paano mag-avail online? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Ano-ano nga ba ang mga requirements para makapag-apply ng SSS Calamity Loan? Una, dapat ikaw ay merong 36 monthly contributions. 6 dito ay dapat posted within the last 12 months bago ka mag-apply ng loan application. Pangalawa, dapat ikaw ay nakatira doon sa declared calamity area. Pangatlo, dapat ikaw ay below 65 years old sa time na nag-apply ka ng loan. Pang-apat, dapat wala kang final benefit claim tulad na lamang ng permanent total disability o retirement. Pang-lima, dapat wala kang due sa iyong SSS short-term member loans. At panghuli, dapat wala kang outstanding restructured loan or calamity loan. At dagdag pa na requirements ay dapat meron kang MySS online account at ang iyong MySS online account ay dapat meron ka doong naka-enrolled na disbursement account kasi doon papasok ang iyong loan proceed. So kukumpleto ka at pasok ka sa lahat ng nabanggit, tara umpisahan na natin ang mag-file ng iyong SSS Calamity Loan application. So pumunta lamang sa www.sss.gov.ph at siguraduhin na nasa member login ka. Itong survey, i-click mo yung maybe next time. Pagkatapos, i-input lamang ang iyong user ID at ang iyong password sa SSS at pinutin yung sign in. Tapos, ito na po yung iyong makikita, yung members data profile mo. Then, dito sa loans, marami kang option na bibigay. May apply for salary loan. Then, pinutin lamang yung apply for calamity loan. So, pag nag-open na yung calamity loan option, basahin itong reminders for our members. Naka-indicate dito na nomination of invalid, incorrect account number, closed account, and dominant account will result to unsuccessful crediting of your loan proceed. Kaya make sure tama ang iyong disbursement account na naka-enroll. Dahil si SSS ay hindi na nag-i-issue ng cheque. Ang loan proceeds mo ay papasok sa iyong credited or makikredit sa iyong enrolled bank account. So, pinutin yung type of calamity, pinutin yung Karina, then press proceed. Tapos, dito sa part na to, ang gagawin mo ay isa-select mo lang yung address. Make sure yung address mo ay affected ng bagyong Karina. So, i-click mo lang yung box na yan or yung bilog na yan. So, pag naklik mo yung bilog na yan, pinutin yung typhoon calamity. So, pinutin mo lang yung Karina. Tapos, dito sa loan amount, up to 20,000 yan. Depende sa iyong SSS contribution. So, 1 month salary credit mo kasi ang ibibigay nila. So, dito sa member natin, na sample natin, ay 16,000 lang ang maximum na binigay sa kanya. Then, yung bank kung saan papasok ang iyong disbursement account. Then, pag pinindot mo yung proceed, lalabas yung undertaking for calamity loan. Kung saan, isa-certify mo na yung home address mo nga ay affected ng bagyong Karina. So, click mo lang yung confirm, then pinutin yung proceeds. So, may ganitong case na ganito yung mangyayari. So, gagawin mo lang, uulitin mo from the start kasi nagloloko lang yung website ni SSS noon. So, kung ganito na yung lumabas na yung loan details mo or loan disclosure statement on loan credit transaction for the calamity loan. So, itong page na to ay make sure i-download mo at ibigay mo sa iyong employer. Kasi dito makikita yung iyong magkano yung iyong loan proceeds, kailan mag-i-start ang iyong payment, magkano yung
monthly amortization mo. So ang kinagandahan ng SSS Calamity Loan ay kung mayroon kang existing salary loan kay SSS, ay hindi naman niya ibabawas. So, another loan application ito. So, walang magiging bearing kung meron kang existing SSS salary loan. So, ayun nga, like I said, make sure i-forward mo to at basahin mo na maigi yung terms and condition dito at i-forward sa iyong certifying employer. Kasi may employer na hindi nag-a-approve ng loan nang wala ito. So kung okay ka na, pinutin lamang yung box na I agree to the terms and conditions and pinutin yung proceed. So once na pindot mo na yung proceed, ito na yung next na lalabas. So dito papakita yung summary ng iyong final loan. So nakalagay yung home address mo, typhoon, calamity, yung kanina nga, loan amount, then net proceeds. Yung net proceeds, yun yung magiging final amount na papasok sa iyong enrolled disbursement account. Then naka-indicate dito na loan proceeds will credited to your bank. Then naka-indicate din dyan kung ano yung iyong account number. Then ito ay subject for certification ng iyong employer. So makikita mo rin dito yung employer ID, employer name, and employer branch address. So make sure basahin mo yung certification agreement and promissory note. So basahin mo yan maigi and make sure lahat ng details na naka-indicate dyan ay tama. Kasi para hindi bumalik yung iyong loan or makancel. So kung tama naman, pindutin lamang yung submit. So pagkapindot mo ng submit, ito na yung pinaka-details. You have successfully submitted your calamity loan application to SSS on July 29 at 7:23 AM. So yung loan proceeds mo nga ay makikredit sa iyong disbursement account. Naka-indicate dyan kung anong bank and account number. So bibigyan ka rin ng transaction reference number. So ito, like I said, we are waiting the certification from your employer. So once na na-approve na or na-certify na ng iyong employer, yung iyong SSS Calamity Loan, ay mag-aanday ka na lamang ng 3 to 5 working days para pumasok sa iyong enrolled disbursement account. So yun, make sure na inform mo sa employer mo na i-certify ang iyong loan kasi doon pa lang mag-i-start yung iyong bilang. Kasi mag-i-email din yan once na na-certify na ni employer mo sa'yo. Or mag-email din yan once na na-certify na ni employer mo yung loan, SSS Calamity Loan mo, na mag-aantay ka na nga lang ng 3 to 5 working days. So yun lang at maraming salamat sa panonood.